Kinokonsumo ang mga produkto ng PepsiCo higit 1 bilyong beses araw-araw sa mahigit 100 at 70 bansa at teritoryo. Kaya, iniisip ko na kung nagmamalasakit ka sa kung ano ang kinokonsumo mo o kung kabilang ka sa Team Fitness, maaaring kabahan ka sa estadistikang ito. At aaminin ko, nagulat din ako sa estadistikang ito, pero magpo-focus tayo sa business side. Paano nagawang muntik nang mawala ng isang napakalakas na brand na ngayon ay kumikita ng mahigit 80 bilyong dolyar kada taon? Paano siya nakalampas mula sa dalawang sunod-sunod na pagkabangkarote tungo sa pagiging isang imperyo na ngayon ay nagmamay-ari ng mga higante tulad ng Lay's, Tropicana at Lipton? Bakit 3 beses tinanggihan ng Coca-Cola na bilhin ang Pepsi kahit malapit na itong malugi? Gayong sila ang matinding magkaribal. Maghanda. Dahil hindi lang ito simpleng laban ng mga soft drinks. May politikal na intriga rito. Gaya ng nakakagulat na negosasyon sa Unyong Soviet para bilhin ang buong fleet ng barkong militar. May mga kontrobersya na nauwi sa trahedya o pagkakamali. Pagkalkula sa presyo ng asukal na muntik nang magdulot ng sakuna. Simulan na natin. Isipin mo ang maliit na bayan sa North Carolina noong huling ika-19 na siglo. Sementadong kalsada, dumadaang karwahe at amoy ng gamot sa hangin. Noong 1983, isang batang parmasyutiko na si Caleb Bradman ang nangarap gumawa ng inumin na magpapabago sa mundo. Pero si Bradman ay hindi lang basta nagbebenta ng mga potion. Mayroon siyang matapang na pananaw, ang mag-imbento ng isang inumin na parehong masarap at mabuti para sa kalusugan. Noon, ang mga butika sa Amerika ay hindi lang nagbebenta ng gamot. Tunay na mga sentrong panlipunan ito kung saan nagkikita ang mga tao para magpahinga, magbalitaan, at tikman ang bagong soda. Sa likod ng kanyang botika, si Caleb na parang isang makabagong alkimista ay nagsasagawa ng samut-saring kakaibang eksperimento. Matapos ang ilang buwang pagsubok, nagawa niyang isang kakaibang formula. Isang maingat na pinaghalong karamelo, bihirang mahahanap na mahahalagang langis, at likas na katas ng mga prutas. Noong una, tinawag itong Brad's Drink at mabilis na sumikat. Dagsa ang mga customer para tikman ang soda na ito na nakakapresko at matamis at tila may benepisyo pa sa pagtunaw ng pagkain. Noong 1878, nagpasya si Bradman na palitan ang pangalan ng kanyang likha, Pepsi-Cola. Hindi basta-basta pinili ang pangalang ito. Ang Pepsi ay galing sa salitang Griego na Pepsis, na nangangahulugang pagtunaw ng pagkain. Ayon kay Bradham, makakatulong ang inumin niya sa simpleng sakit sa tiyan. Nakipagkumpetensya sila sa higanting Coca-Cola na nauna nang inilunsad ilang taon bago iyon. Kung interesado kayo sa kasaysayan ng Coca-Cola, sabihin lang sa komento. Dahil sa kasikatan nito, gumawa ng mahalagang hakbang si Bradham. Noong 1900 at 3 iiwanan niya ang kanyang maliit na botika upang magbukas ng isang tunay na pabrika ng produksyon. Mabilis lumaganap ang Pepsi-Cola sa bansa. At noong 1904 na ibenta ang higit 20,000 galon ng syrup sa 24 na estado, ayos naman lahat kay Bradham. Ngunit may paparating na sakuna. Sumiklab ang unang digmaang pandaigdig at biglang tumaas ang presyo ng asukal. Si Bradham, na inakalang magtatagal ang taas ng presyo, ay bumili ng maraming asukal sa mataas na halaga. Pagkatapos ng digmaan, bumaba ang presyo nito mula 22 sentimo bawat libra hanggang 3 sentimo. Magkakaroon ng unsold stock at malaking utang ang Pepsi, kaya hindi maiiwasan ang krisis sa pananalapi. Noong 1923, nalugi ang Pepsi at nawala kay Bradham ang negosyo, yaman at reputasyon. Sa 53, napilitan siyang bumalik bilang parmasyutiko. Simula pa lang ito ng kwento ng kumpanya. Noong 1923, nalugi ang Pepsi, iniwan ng tagapagtatag nito na lubos nang nawala ng pag-asa at pera. Ngunit noong oras na yon, walang nagtitiwala kahit piso sa kumpanyang ito. Sa kabila ng lahat, maghahanda ang Pepsi para sa isang magarang muling pagsilang. Noong 1931, sa gitna ng krisis sa ekonomiya, nagsimula ang lahat kay Charles Gott, presidente ng Loaf Candy, isang Amerikanong kadena ng mga candy, ay magpapasyang bilhin ang mga natitirang bahagi ng Pepsi sa napakamurang halaga. Ang layunin niya ay hindi makipagkumpetensya sa Coca, kundi magbenta lang ng mas murang soda sa kanyang mga tindahan. Si Charlie Gott, na isang tusong negosyante, ay may magandang pakiramdam sa timing. Nakita niya ang isang oportunidad kung saan ang iba ay mga guho lang ang nakikita. At iyan, sa totoo lang, ay isang napakagandang aral para sa bawat negosyante. At dito niya nakuha ang napakagandang ideya na muling magpapasigla sa Pepsi. Noong panahong iyon, ibinibenta ng Coca ang kanilang 177 ml na bote
sa halagang 5 sentimo. Nagdesisyon si Gut na gawing 355 ml ang bote ng Pepsi pero nanatili ang presyo sa 5 sentimo. May isip mo ba ang reaksyon ng mamimili noong Great Depression? Dahil mahalaga ang bawat sentimo, naging paboritong inumin ng milyon-milyong Amerikano ang Pepsi para makatipid. Epektibo ito. Higit pa sa inaasahan, mabilis na nakabawi ang Pepsi. Pero kahit tumataas ang benta nito, nananatili pa rin itong isang marupok na kumpanya. Ang tagumpay nito ay dahil lang sa presyo. Mas pinipili ng mga mamimili ang Pepsi dahil mas mura, hindi dahil sa katapatan. Alanganin pa rin ang pananalapi ng kumpanya at nangingibabaw pa rin ang Coca sa merkado. Kailangan ng Pepsi ng matatag na mamumuhunan. Kahit lumalago, desperado pa rin silang maghanap ng bibili ng kumpanya. At ang bibili, ang mortal niyang kaaway, Coca-Cola. Nakakagulat, di ba? Ngunit noong 1922, 1933 at 1933 beses tinanggihan ng Coca-Cola bilhin ang Pepsi. Noong panahong iyon, tinitingnan ito bilang isang tatak na walang kinabukasan at walang estratehikong halaga. Pero, at pasensya na sa spoiler, sasabihin ko na ang katapusan. Desisyong labis pagsisisihan ng mga namumuno sa Coca-Cola. Ilang panahon ang lumipas, napagtanto nila na pinalampas nila ang isang gintong pagkakataon na tuluyang mapaalis ang kanilang mga kakumpetensya. Uy, naalala ko ang Microsoft na palaging gumagamit ng ganitong estratehiya, lalo na noon sa Skype. Isang kamakailang video, tingnan ang link sa description. Balik tayo sa Pepsi, huling pagtanggi ng Coca. Dahil dito, nagbago sila at naging matinding karibal ng brand. Isang epektibong marketing strategy ang muling bumuhay sa brand. Ang paglulunsad ng Pepsi Cola Hits the Spot, unang radio jingle, noong 1939. Napakaikli at madaling tandaan. Mabilis itong pumasok sa isip ng mga Amerikano at inilagay ang Pepsi sa mapa. Ang muling sumiglang Pepsi ay hahamon sa Coca-Cola. Coca-Cola sa sarili nitong teritoryo at hayagang magdedeklara ng digmaan na tatagal ng mahigit 1 siglo. Pagsapit ng huling bahagi ng 19 na 30s, bumalik ang Pepsi sa merkado dahil sa murang presyo at agresibong pag-aanunsyo. Mula dekada 1940, gumamit ang kumpanya ng agresibong estratehiya. Sa halip na iwasan ang Coca, nagpasya silang harapin ito ng direkta. Ang slogan na twice as much for a nickel ay makakaakit sa mamimili at mapipilitang mag-react ang Coca. Sa unang pagkakataon, naramdaman nila ang tumitinding presyon. Nagkaroon ng di inaasahang pag-ikot ang kasaysayan noong dekada 50 nang kunin ng Pepsi si Alfred Steele, dating vice-presidente ng Coca-Cola. Dahil dito, nakuha ng Pepsi ang mahalagang kaalaman ukol sa estratehiya ng karibal nila. Di nagtagal si Steele sa pagre-revolusyon ng kumpanya at inilaan niya lahat sa glamorosong imahe ng Pepsi. Ginawa pa niyang ambasador ng tatak ang asawang si Johanne Crawford na isang sikat na aktres. Agad naging paborito ng Hollywood ang Pepsi. Si Johanne Crawford, sa kanyang elegante at artistang dating, nagbigay kay Pepsi ng sopistikado at kanais-nais na imahe. Dito talaga nagsimula ang totoong digmaan ng mga cola. Noong 1975, inilunsad ng Pepsi ang Pepsi Challenge, isang kampanya kung saan pinatikim ng nakapikit ang Coca at Pepsi sa mga mamimili. Pagkatapos, pipili sila ng gusto nila at madalas nananalo ang Pepsi, na ikinagugulat ng lahat. Dahil dito, nagdulot ng pagdududa ang challenge na ito sa isipan ng mga tapat na taga-suporta ng Coca-Cola na nag-react ng medyo sablay sa pamamagitan ng paglikha ng New Coke noong 1985. Isa itong malaking marketing disaster na labis na bumigo sa kanilang consumer. Kaya napilitan silang hilinging ibalik ang orihinal na recipe. Lalong tumindi ang labanan ng dalawang higante. Magkakaroon ito ng mas hindi inaasahang takbo dahil palalawakin na ng Pepsi ang impluwensya nito lampas Amerika. Kasama na rin dito ang mga di inaasahang lugar. Alam niyo bang muntik nang maging isa ang Pepsi sa pinakamalalaking puwersang militar sa mundo? Kahit mahirap paniwalaan, ito talaga ang nangyari noong Cold War. Nagsimula ang lahat noong 1959 nang si Donald Kendall, na magiging susunod na Chief Executive Officer ng Pepsi, ay sinamantala ng mahusay ang isang Amerikanong eksibisyon sa Moscow para alukin ng isang baso ng Pepsi si Nikita Khrushchev, ang pinununo ng Soviet. Binuksan ng simpleng diplomatikong kilos ang dati ng saradong pinto. Ang Pepsi ang unang kanlurang tatak sa Unyong Sobyet, ngunit may malaking problemang paparating. Ang ruble ng Sobyet na walang halaga sa labas ng bansa ay hindi maaaring ipalit sa pandaigdigang merkado. Paano makukuha ng Pepsi ang kikitain nilang pera
sa Union of Soviet Socialist Republics, nakakagulat ang nahanap nilang solusyon. Imbes na pera, tinanggap ng Pepsi ang Stolichnaya vodka bilang bayad at naging eksklusibong distributor nito sa United States. Dahil dito, nalagpasan ng Pepsi ang mga hadlang sa pera at lumakas sa merkado ng Soviet. Ngunit di rin nagtagal na sapat ang solusyong ito. Pagsapit ng dekada, 80 bumaba ang benta ng vodka sa United States, kaya kinailangang maghanap ng ibang maiaalok ang mga Soviet sa Pepsi. At dito, humanda kayo. Dahil ang kanilang alok ay talagang napakasurreal. Noong 1989 inalok sa kanila ng Unyong Republika ng mga Sosyalistang Sobyet ang armadang militar na binubuo ng 17 submarino, isang frigate, cruiser at destroyer. Pinakamasama sa lahat, tinanggap ng Pepsi ang alok na ito. Talagang kabaliwan. Sa papel, magiging ika-6 na pinakamalakas na puwersa militar sa mundo ang Pepsi base sa dami ng submarino. Mabuti na lang, agad nilang ibinenta ang mga barko para sa metal, pati na rin para sa coca. Ang transaksyong ito, na parang eksena sa isang pelikula ni James Bond, nagpapakita ng tapang at katalinuhan ng Pepsi para makapasok sa bagong merkado. Ngunit haharapin pa ng Pepsi ang mas malaking iskandalo na may mas mabigat na epekto. Isang matinding iskandalo na kayang magpabagsak sa kumpanya. Matapos lagpasan ang mga krisis sa pananalapi, harapin si Coca-Cola at makipagpalitan ng vodka para sa submarinong Soviet. Feeling ng Pepsi na hindi sila matitinag. Noong 1900, naraan 72 muntik masira ang lahat dahil sa isang malaking iskandalo mula sa simpleng marketing operation na nauwi sa trahedya. Maglulunsad ang Pepsi sa Pilipinas ng promo na Number Fever. Simple lang ang prinsipyo nito. Bawat takip ng bote ay may numero at gabi-gabi may isang numero. Ang nanalo ay iaanunsyo sa telebisyon at mag-aalok ng hanggang 1,000,000 piso sa mga mananalo. Isang malaking kayamanan noong panahong iyon. Agad naramdaman ang kasabikan at nagmadaling bumili ng Pepsi ang mga Pilipino para manalo ng premyo. Malaki ang tagumpay at maayos lahat hanggang sa nagkaroon ng malaking pagkakamali sa computer. Noong May 25, 1,000 naraan 72 inanunsyo na numero. 349 ang nanalo. Pero imbes na 2 panalo, nagkamali sa pag-imprenta at napunta ito sa 600,000 bote. Isipin niyo ang eksena. Libo-libong Pilipino ang nag-isip na yumaman sila. Kaya dumagsa sila sa mga opisina ng Pepsi para kunin ang premyo. Hindi kayang bayaran ng kumpanya ang pagkakamali na aabot ng 30 bilyong dolyar na maaaring magdulot ng pagkalugi. Malaking pagkadismaya at mas matinding galit ng mga tao ang inaasahan. Magkakaroon ng kaguluhan sa bansa. Susunugin ang mga pabrika ng Pepsi, sasabog ang mga truck, at magkakaroon ng sagupaan sa pagitan ng tao at pulis na magdudulot ng pagkamatay ng 5 tao. Gulo ang bansa. Nawala na ang tiwala ng tao sa Pepsi. Paano nagawa ng sikat na tatak ang malaking pagkakamaling ito? At higit sa lahat, paano kaya ito makakabangon mula sa isang iskandalong ganito kalala? Sa huli, matapos ang mahahabang paglilitis at matitinding negosasyon, maliit na halaga lang ang ibinayad ng Pepsi sa mga biktima. Ngunit ang reputasyon nito sa Pilipinas ay may mantsana dahil sa trahedyang ito. Ang pangyayaring ito ay nagdulot ng malalim na pilat sa kasaysayan ng Pepsi at nagpaalala sa epekto ng simpleng pagkakamali sa komunikasyon. Ayan! Sana hindi kayo masyadong nauhaw. Paalala rin na hindi mabuti sa kalusugan ang soft drinks. Kaya mas mabuting uminom na lang kayo ng tubig. Kakaiba talaga ang kasaysayan ng Pepsi. Nagsimula ito bilang maliit na botika sa Amerika at hinarap ang pagkabangkarote, digmaan sa negosyo, krisis sa diplomasya at pandaigdigang eskandalo. Gayunpaman, sa bawat pagkakataon, nagawa ng Pepsi na muling bumangon ng mas malakas at mas makapangyarihan. Di tulad ng Pizza Hut na matagal nang namayagpag sa merkado, ngunit biglang nawala ang kanilang trono sa marahas na paraan. Dahil sa mga nakamamatay na pagkakamaling estratehiko na makikita sa video.